labas. Muli siyang nagbilin, mag-isa ka lang nakatira dyan. Kung hindi ka sanay, umuwi ka sa bahay para matulog. Pwede kong ipa-arrange sa driver na ihatid sundo ka. Nang magtama ang tingin namin sa malamig, ngunit seryosong mga mata niya sa loob ng sasakyan. Hindi napigilan ang puso ko. Itong ate ko sa ina. Talagang matalas ang dila pero malambot ang puso. Kapag nakilala mo na siya ng husto, mabait pala siyang ate. Salamat po. Muling may ngiti sa kanyang mga labi. Noon, naiinggit talaga ako sa kababata kong kapwa rin iniwan ng magulang. May ate siyang nag-aalaga sa kanya. Kapag nagkakamali siya, pinapalo siya ng ate niya. Pero kapag may ibang nang aapi sa kanya, ang ate niya ang unang-unang lalabas para ipagtanggol siya. Mula ngayon, may ate na rin akong mag-aalaga sa akin. At mukhang 5 pa sila. Hindi ko lang alam kung ang 4 pang ate ay kasing dali pakisamahan ni Linyu. Pagpasok ko sa school, itinapon ko na lahat ng iniisip ko. Dahil sa koneksyon ni Wang Lia, nailagay ako sa grade 12, class 1-0. Isa sa mga sub-Olympic class, pangalawa lang sa rocket class. Akmang magtatanong na sana ako kung paano pumunta. Nang may nakita akong payat na lalaking mas maliit sa akin ng kalahating ulo. Na humarang sa daan ko. Tinitigan ako ng lalaking iyon ng ilang segundo. At biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Matandang Wang. Nang makilala ko ang taong nasa harap ko, nagkaroon din ng saya sa mukha ko. Chen Pang-er, matabang Chen. Ako nga. Ako nga. Tuwang-tuwang niyakap ako ni Chen Donggrui, pangalan ni Chen Pang-er. Bata, umasenso na rin ba ang pamilya mo? Kaya ipinasok ka rito para maghirap. Parang ganoon na nga. Ang makatagpo ng dating kaibigan. At lalo na't isang matalik na kaibigan mula pa noon. Napangiti ako, tiningnan si Chen Donggrui mula ulo hanggang paa. At nagpatuloy, mahigit 3 taon pa lang tayong hindi nagkikita. Bakit ang payat mo na? Huwag mo nang itanong. Hindi ba't dahil sa hirap dito sa lugar na to? Hindi napigilan ni Chen Donggrui na mapabuntong hininga na parang wala ng pag-asa. Tinapik niya ang balikat ng matalik niyang kaibigan. Muling bumalik ang ngiti sa kanyang mukha. Matandang Wang, sasabihin ko sa'yo. Hindi talaga para sa tao ang lugar na to. Nag-aalala nga ako kung paano ko tatapusin itong huling taon. Buti na lang dumating ka, kapatid. Hindi ka maghihirap. Okay naman ang grades ko. Siguro medyo magiging madali lang para sa akin. Walang alinlangang itinama ko si Chen Donggrui. Biglang lumungkot ang bilugang mukha ni Chen Donggrui. Ay, nga pala. Nakalimutan ko, itong isinilang na to ay laging nangunguna sa klase. Nasa 2 palapag ang classroom natin. Mabilis na nakarating ang 2 sa pintuan ng classroom. Nga pala, ang opisina ng advisor natin ay sa dulo ng hallway, room 201. Bago ka pa lang, dapat siguro pumunta ka muna sa kanya. Itinuro niya ang karatula sa di kalayuan. Napangisi si Chen Donggrui at akmang papasok na sa classroom. Matandang Wang, hindi na kita sasamahan. Hindi ko pa tapos ang summer assignment ko. Kailangan kong maghanap ng makokopyahan. Tumango ako at mabilis na pumunta sa opisina. Pagkatok ko sa pinto, bumungad sa akin ang ilang hindi pamilyar na mukha. Nagkunwari akong isang mabait na bata at nagsalita. Magandang araw po, mga teacher. Ako po si Wang Yu. Ako po yung bagong lipat. Nandito po ako para mag-report kay Teacher Zhao, ang advisor ng class 1-0. Wang Yu, ikaw pala. Halika, upo ka. Ang nagsalita ay isang hindi gaanong matandang lalaking guro. Nakasalamin, mukhang mabait at magalang na guro. Nakuha na namin ang records mo. Nabasa na rin ng mga teacher. Maganda ang grades mo. Huwag kang kabahan kahit bago ka pa lang sa school. Panatilihin mo lang ang dati mong performance. Salamat po, teacher. Bago ka pa lang, sigurado akong hindi ka pa pamilyar sa school. Mamaya, magpapatawag ako ng estudyante para ilibot ka sa campus. Sige po, teacher. Ang mga gurong kihinulma ng kakayahan, maaaring ibig sabihin ay may mataas na kwalifikasyon. Ay mukhang mas maalalahanin at masinop kaysa sa mga ordinaryong guro.
Nakipag-usap pa ako sandali kay Zhao Luming, pangalan ng advisor. Sumama ako sa kanya papunta sa classroom. Ang dating maingay na classroom ay biglang tumahimik. Pagkatapos tingnan ni Zhao Luming ang mga estudyante. Itinuro niya ako at nagsalita. Ito ang bago nating kaklase ngayong semester. Si Wang Yu. Hindi lang gwapo ang bago nating kaklase. Magaling pa ang grades niya. Palakpakan natin siya. Sa ibaba, pinangunahan ni Chen Donggrui. Ang ilang kaklase sa paligid niya ang pinakamalakas pumalakpak. Welcome! Welcome! Mainit na pagtanggap. Nang makita kong kumakaway sa akin si Chen Donggrui. Isang peking ngiti ang lumitaw sa aking mukha. Nang humupa na ang malakas na palakpakan. Narinig kong nagsalita si Zhao Luming habang nakatingin sa mga estudyante. Simula sa unang upuan malapit sa pinto. Isa-isa kayong lumapit, makipagkamay at magpakilala. Tandaan ninyong maging masigla. Para mabilis na makapag-adjust ang bago nating kaklase sa ating klase. Sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan. Medyo naasiwa ang peking ngiti sa mukha ko. Ang unang lumapit ay isang babaeng mukhang kikapitbahay, sweet, innocent-looking girl. Nang tingnan niya ako na 185 sentimetro ang taas. Kailangan niya talagang tumingala. Nang lumapit siya sa akin at tingnan ako. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang sa lobo, fierce, predatory glint, pero dito ay maaaring hyperbole para sa matinding interes. Kaklase, hello. Ako si Zhao Xiao. Welcome sa ating klase. Masaya akong makakasama ka sa pag-aaral sa susunod na taon. Ang unang babaeng kaklase ay nagpakilala ng 5 minuto. Ang kamay ko ay hinawakan niya rin ng 5 minuto. Hanggang sa sinabi kong salamat at pilit na hinila ang kamay ko. Saka lang siya bumitaw ng may panghihinayang. Kaklase Wang. Pagbaba ko, tandaan mo ang pangalan ko. Ako si Zhao Xiao. Naalala ko na, kaklase Zhao Xiao. Medyo hindi ko na mapigilan ang ekspresyon sa mukha ko. Isang pagpapakilala lang, wala pang 40 katao sa klase. Umabot ng 2 klase. Ang kamay ko ay parang mapupudpud na. Sa wakas, natapos din ang paghihirap na ito. Sigurado akong naramdaman na ni kaklase Wang. Ang init ng pagtanggap ng lahat. Nakikita kong may bakanting upuan sa tabi ni kaklase Chen Donggrui. Kaklase Wang, pansamantala, doon ka muna umupo. Pagkatapos ng entrance exam ngayong Huwebes, aayusin natin ulit ang upuan base sa grades. Sige po, salamat teacher. Pagkaupo ko pa lang, narinig ko na namang nagsalita si Zhao Luming. Isang klase na lang at uwian na. Sinong kaklase ang gustong ilibot si kaklase Wang? Para makilala niya ang ating eskwelahan? Ang mga kaklase ko sa class 1-0 ay talagang napakasigla. Ang rate ng pagtaas ng kamay ay umabot sa 100%. Kaklase Wang, sino ang gusto mong maglibot sa'yo? Magiliw na ipinaubaya sa akin ni Zhao Luming ang pagpili. Ang naninigas kong likod ay medyo lumuwag. Tumingin ako kay Chen Donggrui sa tabi. Teacher, siya na lang po ang maglilibot sa akin. Kung ganoon, ang iba ay mag-self-study na. Pagbaba naming 2 sa building ng classroom. Dalhin mo ako sa lugar na pwedeng maupuan. Mas maganda kung may maiinom na mainit na tubig, yung makakapagpakalma. Madali lang yan, kapatid. Dadalhin kita para uminom ng milk tea. At para makita mo na rin ang milk tea, Beauty Xixi, isa sa 4 beauties of ancient China, ginagamit para tukuyin ang isang napakagandang babae ng school natin. Biglang naging malisyoso ang ngiti sa mukha ni Chen Donggrui. Medyo napailing ako habang tinitingnan siya. Ilang taon pa lang tayong hindi nagkikita. Bakit lalo kang nagiging malisyoso? Hindi ba't normal lang na humanga sa kagandahan? Ikaw lang, bata, ang nabulag na ng mga libro ang mata mo. Wala ka man lang kagalakan sa buhay. May bahid ng pandidiri ang tingin ni Chen Donggrui sa akin. Mabilis na nakarating ang 2 magkapatid sa milk tea shop. Isang babaeng nakasuot ng asul na lolita dress na may puting medyas. Ang abala sa paggawa ng mga inumin. Nang makita siya ni Chen Donggrui, agad siyang kumindat sa akin. Miss, 2 malaking boba. At 2 serving ng ice cream. Sige po, mga kaklase, maupo muna kayo doon. Lumingon ang babaeng nag-aabot ng order.
Maganda ang hubog ng katawan. At ang mukha ay matamis na parang manika, loli. May suot siyang puting cat ear headband. Kapag ngumingiti, lumalabas ang maliit niyang pangil, small canine teeth, often considered cute. Maganda, di ba? Tumango ako bilang pagsang-ayon. Akala ko ba gusto mo ng ganitong tipo ng babae? Malawak ang interes ko, kapatid. Basta maganda, gusto ko. Mabilis na umiling si Chen Donggrui. At hindi nakalimutang idagdag, pinakagusto ko yung walang suot. Walang night class sa unang araw. 6 oras ses pa lang, uwian na. Nang magsimula akong magligpit ng mga gamit ko. Nga pala, itong suot mo at mga gamit mo. Mukhang mas mahal pa kaysa sa mga binili ko. Saan ka ba umasenso? Nag-isip ako sandali saka ibinaba ang tingin. Dapat siguro, 4 na salita ang buod, zipping mugi. Maaaring isang idioma na nangangahulugang naging mahalaga mayaman dahil sa ina, literal na, purple screen mother precious. Ang galing ni Auntie. Akala ni Chen Donggrui, si Wang Lia, tulad ng mga magulang niya, ay nakagawa ng pangalan sa Beijing. Tumango ako. At hindi na nagpaliwanag pa. Sumakay ako ng taxi pabalik sa residential complex kung saan umuupa si Wang Lia. Pagdating ko sa baba ng building, biglang bumukas ang ilaw ng sasakyan sa harap. At kumislap sa akin. Lumingon ako. Ang mukhang nakita ko kaninang umaga ay lumitaw sa bintana ng sasakyan. Medyo nagulat akong lumapit. Ate, hindi ba't may overtime ka ngayon? Bakit nandito ka na naman? Tinitingnan ko lang kung kumusta ang pag-adjust mo. Gusto mong sumama sa akin umuwi? Hindi po. Kung uuwi ako, kailangan kong gumising ng 1 oras na mas maaga. Huwag po kayong masyadong mag-alala. Isa pa. Nakita ko kanina sa school ang dati kong kababata. Magkaklase kami. Dahil sa kanya, medyo okay naman ang pag-adjust ko. Ang puso ni Linyo na buong araw nag-alala sa bata ay medyo gumaan. Mabuti naman kung ganoon. Sa weekend, yayain mo ang kababata mo. Ililibre ko siya ng pagkain. Tumango ako. Kumain na po ba kayo? Gusto niyo po bang umakyat, ipagluluto ko kayo? Si Lin Yu ay parang matagal ng plinano ito. Sige, ipapark ko lang ang sasakyan. Pagkasabi, mabilis na umandar ang sasakyan at umalis. Tiningnan ko ang usok ng sasakyan na iniwan niya. May bahid ng malinaw na katangahan, clear stupidity, isang internet slang na maaaring nangangahulugang inosenteng katangahan o pagiging clueless sa aking mga mata. Kailangan pa bang pumunta sa parking lot para lang kumain? Hindi ko na masyadong inisip. Kinuha ko ang AC card ko. Binuksan ang pinto ng unit at sumakay ng elevator papuntang 8D floor. Pagbukas ng pinto, kusang umilaw ang mga ilaw sa kwarto. Medyo tuliro akong tumingin sa paligid. Ang kwarto ay finely decorated. 2 kwarto, 2 sala, 2 banyo. Mahigit 100 metro kwadrado. Ang dekorasyon at mga muebles ay karamihang itim at puti. Pumasok ako sa kusina. Puno ng pagkain ang ref. Marunong lang ako ng ilang simpleng lutuin. Kaya naghanap ako ng mga angkop na sangkap. Naghanda akong lutuin para kay Linyu ang Yuxiang Rusi, isang sikat na Sichuan dish. At isang order ng scrambled eggs with tomatoes. May 3 susi ang bahay. Iniwan ni Wang Lia ang isa kay Linyu. Hindi nagtagal. Dumating si Linyu na may dalang ilang bag. Pumasok siya sa kabilang kwarto, nagpalit ng damit pantulog. Saka pumasok sa kusina. Anong ihahanda mong hapunan? Yuxiang Rusi at scrambled eggs with tomatoes, tapos kanin. Okay lang ba? Hindi ako masyadong marunong ng komplikado. Yung iba naman, masyadong matagal lutuin. Sabi ko habang hinihiwa ang bell pepper. Nang tumingala ako, nakita kong nagpalit na ng damit si Linyu. Hindi ko napigilang mapalaki ang mata. 8. Bakit ka pa nagpalit ng damit? Baka matakot kang matulog mag-isa. Dito ako matutulog ngayong gabi, 1 gabi lang. Kalmadong kumuha si Linyu ng isang bot ng fruit juice mula sa ref. Pagkatapos magsalin ng 1 baso, saka lang siya nagpatuloy. May telephone conference pa ako. Siguro mga kalahating oras. Kung maaga kang matapos, pwede ka nang kumain.
Tiningnan ko ang papalayong likod ni Linyu. Medyo napailing ako. Hindi naman ako 4 o 5 taong gulang na bata. Pinakamarami, hindi lang ako sanay sa bagong environment kaya hindi makatulog. Ano namang katatakutan ko kung mag-isa akong matulog? Hating gabi, nakahiga ako sa malaking kama na kayang tulugan ng 4 na tao. Medyo hindi ako mapakali at hindi sanay. Kahit na residential building ito. Pero 11 oras pa lang. Sobrang tahimik na sa labas. Siguro pagkatapos ng kalahating oras pa. Ang mahinang boses ni Linyu mula sa sala sa labas. Ay naririnig ko paminsan-minsan mula sa siwang ng pinto. Mukhang may kausap siya sa telepono at inaayos ang isang bagay. Kahit na seryoso ang boses niya. Pero sa pandinig ko, may bahid ito ng kapilyahan. Nagising ako ng 6 oras 30 minuto dahil sa alarm clock. Pumunta ako sa kusina, nagtuos ng tinapay, naglaga ng itlog at nagpainit ng gatas. Kumain ako ng konti. Nag-iwan din ako ng note para kay Linyu na kumain siya ng almusal paggising niya. Pagkatapos, kinuha ko ang bag ko at pumasok na sa school. Ang huling klase sa umaga ay math. Maayos na inorasan ni Zhao Luming. Sa huling 3 minuto, umiti siya at nagsalita. Mga kaklase, mamayang hapon, dumating kayo ng 1-0 minuto ng mas maaga. 2 oras 30 minuto. Pumunta tayo sa auditorium para sa College Entrance Exam Mobilization Assembly. Nag-imbita ang school ng top-notcher sa science stream noong nakaraang taon. Para ibahagi sa inyo ang kanyang mga karanasan sa pag-aaral. Huwag kalimutang magdala ng notebook. Top-notcher sa science stream noong nakaraang taon? Hindi ba't si Senior Elisisi iyon? Biglang nagliwanag ang mga mata ni Chen Donggrui. Ako naman sa tabi nang marinig ko ang pangalang iyon. Lumingon ako kay Chen Donggrui. Lisisi. Matandang Wang, huli ka nang dumating kaya hindi mo alam. Si Senior ay sikat na personalidad sa school natin. Hindi lang siya top-notcher sa GINDA, isang universidad, art exam. Nakuha rin niya ang titulong top-notcher sa science stream noong nakaraang taon. Hindi pa nakalimutang idagdag ni Chen Donggrui. Maganda si Senior at napakabait pa. Ang mga nanliligaw sa kanya ay pwedeng pumalibot sa school. Sayang lang, wala siyang sinasagot ni isa. Tumango ako. Isang imahe ang sumagi sa isip ko. Nakasuot ng cute na pajama na may malaking puting kuneho sa mainit na panahon. At nakasuot pa ng tea-daw-daw shoes. Siguro kapangalan lang. Ang mobilization assembly ay ginanap sa malaking auditorium na pwedeng gawing concert hall. Unang beses kong makakita ng ganito. Sa buong grade level, may 20 klase. Idagdag pa ang mga guro sa bawat subject at mga school official. Halos 1,000 kami. Pero kahit ganito karami, hindi pa rin napuno ang kalahati ng auditorium. Umupo ako ng mahigit kalahating oras. Naubos ko na ang isang bote ng tubig. Parang naihi na rin ako. Pangit, mataba, maaaring palayaw, nasaan ang banyo ng auditorium? Paglabas mo sa hagdan. Dumiretso ka lang sa kaliwa. Tumayo ako, lumabas at lumiko sa kaliwa. Hindi sinasadyang napatingin ako sa bintana. Isang babae ang may kausap sa telepono. Napako ang tingin ko sa isang bahagi ng kanyang puting high-waisted pants. Pagkatapos, lumapit ako at tumayo sa likuran niya, nang maramdaman niyang may tao sa likuran niya. Lumingon ang babae. Nang makita niya ako, may bahid ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Isang maningning na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ikaw pala. Hindi ko inaasahan na magkikita ulit tayo. Hindi ko rin inaasahan. Pareho kaming nagulat. Ang Lisisi na nakilala ko pagdating ko pa lang sa Beijing. Hindi ko inaasahan na siya rin pala ang senior noong nakaraang taon. Nakasuot siya ng light makeup ngayon. Ang mahaba niyang buhok ay nakatali ng mataas na ponytail. Kapag bumingiti siya, kumikinang ang kanyang mga mata. Naglalabas siya ng aura ng kabataan at kasiglahan. Hindi mo maiiwasang matulala at mapahanga. Talagang maganda. Ito ang naisip ko. Nang may maalala ako. Maingat kong itinuro ang likuran niya. Ano? Yung iyon mo parang dumating na. Hindi naman tanga ang babae. Naintindihan niya agad kung ano ang ibig kong sabihin.
Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang ngiti ay halos biglang nanigas sa kanyang mukha. Lumingon siya. At nang makita ang maliit na pulang mansa sa kanyang pantalon, agad na namula ang kanyang mukha. Ay! Naku po! Tulong! Bakit ngayon pa dumating? At nakita pa ng nabangga ni Zhao Taohua. Pwede pa kayang tumakas papuntang Mars ngayon? Maraming emosyon ang dumaan sa kanyang mukha. Habang nahihiya siya at naguguluhan. Isang itim na jacket ang lumitaw sa harap niya. Kung hindi ka naman maselan, isuot mo muna ito. Pwede itong pantakip. Salamat. Hindi ko inaasahan na ang gwapong ito ay mabait pa pala. Isang bahid ng pasasalamat ang naramdaman ni Lisisi. Kinuha niya ang jacket at isinuot. Sakto lang para matakpan. Ang maliit na pulang mansa na tumagos. Ano ngayong nakatagpo na ako ng mabuting tao? At alam ko pa ang pangalan at address. Dapat siguro sulitin ko na. Kahit na nakakahiya. Ipinagdikit ni Lisisi ang kanyang mga palad. At nakikiusap na tumingin kay Wang Yu. Hintayin mo ako. Medyo okay naman ang katawan ko. Tuwing may dalaw ako, wala akong nararamdaman. Pero ngayon, 1 linggo akong maaga, kaya wala akong dalang napkin. Pwede mo ba akong tulungan? Hindi. Agad na mula ang tenga ko. Kusang tumanggi ang sistema ko. Ako, isang lalaki, bibili ng ganoon para sa isang babae. Tama ba iyon? Talaga bang hindi pwede? Namula ang gilid ng mata ni Lisisi. Hinila niya ang laylayan ng damit ko. Ang boses niya ay lalong naging kaawa-awa. Wang Yu, utang na loob ko na lang sayo. Ayokong mapahiya sa ganitong okasyon. Pakiusap, tulungan mo ako, sige na. Malambot na nga ang puso ko. Lalo pat unang beses akong inatake ng pagpapakyut ng isang magandang babae. Sandali akong nataranta. Kaya tumango na lang ako. Sige na nga. Bibilhan kita. Pwede mo bang isabay na rin ang isang bagong panty? Mas maganda kung may pantalon din. Naisip ni Lisisi na mas mabuti pang iuntog na lang ang ulo niya sa pader. Malambing siyang kumindat kay Wang Yu. Kapag natapos na tong araw na to, lilipat na ako ng planeta. At itong lalaking nasa harap ko. Sana hindi ko na siya makita habang buhay. Tiningnan ko ang babaeng nasa harap ko. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit pa ako naging mabait at lumapit. Ayan tuloy, hindi na ako makaalis. May sumagi sa isip ko. Bigla akong nakaisip ng paraan para hindi mapahiya. Tiningnan ko siya. May oras ka pa naman siguro bago ka umakyat sa stage, di ba? Ang tinitirhan ko ngayon. Wala pang 5 minuto ang layo mula sa school. Sakto, nagdala ang ate ko ng ilang bagong damit kahapon. Kung hindi ka maselan, sumama ka sa akin, pumili ka ng maisusuot mo muna. Ang mga gusto mong bilhin. Mabibili mo rin sa baba. Pagkasabi noon, naisip ko na ang talino ko talaga. Talaga? Salamat sa'yo, Wang Yu. Ito ang pinakamagandang paraan. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Lisisi. Napakabait mo talaga. Nakakahiya man. Pero mas mabuti na iyon kaysa sa isang lalaki. Ang bibili ng mga at nakakahiyang gamit para sa kanya. Nang makita kong tinanggap niya ang alok ko. Nakahinga rin ako ng maluwag. Pero kailangan mo pa akong hintayin. Kailangan kong magpaalam sa advisor ko. Baka hindi ako makalabas kung walang pasdi. Hindi na kailangang mag-abala. Ang mukha mo ang pass natin. Kapag kasama mo ako palabas, hindi tayo pipigilan ng guard. CJ. Tumango ako. Unang beses kong mag-uwi ng babae sa bahay. Kahit na dahil sa isang espesyal na sitwasyon. Medyo komplikado pa rin ang nararamdaman ko. Walang kahirap-hirap na nakalabas ng school si Lisisi. Pagdating namin sa supermarket sa tapat ng residential complex, binili namin ang kailangan at lumabas. Mabilis kaming umakyat sa taas. Hindi na kailangang mag-ayos. Diyan ang kabilang kwarto. Nandoon ang mga damit na binili ng ate ko. Tingnan mo kung may maisusuot ka. Ang banyo, nasa loob din ng kabilang kwarto. Pagkatapos ulit magnakaw ng tingin, malamang typo at dapat pagkatapos ulit magpasalamat. Mabilis na tumakbo si Lisisi papasok sa kabilang kwarto. Bigla na naman akong naihi.
Doon ko lang naalala na kailangan ko ring magbawas. Mabilis kumilos si Lisisi. Hindi nagtagal, lumabas na siya ulit sa sala. Sa pagkakataong iyon, ipinaghanda ko siya ng isang basong brown sugar water. Nang makita ko siyang lumabas, iniabot ko ito sa kanya. Uminom ka muna ng tubig. Si Lisisi, dapat sana ay hindi inom. Pero nang makita niyang espesyal kong ipinaghanda siya ng brown sugar water, hindi niya napigilang lumambot ang puso. Salamat. Walang nagsalita sa aming dalawa. Sandaling natahimik ang paligid. Nang matapos uminom si Lisisi, tumunog ang cellphone sa bulsa niya. Nang tingnan niya kung sino ang tumatawag, saka lang siya bumalik sa sarili. Tawag mula sa school official. Mabilis na sinagot ni Lisisi. Pagkatapos ng ilang salita, ibinaba niya ang telepono. At tumingin sa akin. Ano, malapit na akong magsalita. Kailangan ko nang bumalik agad. Ang pera para sa pantalon, mag-add na lang tayo sa WeChat. Green bubble, palayo sa WeChat. Mamaya, ita-transfer ko sa'yo. Kinuha ko ang cellphone ko at in-add si Lisisi sa WeChat. Isa-isang lumabas kami ng pinto. Mabilis kaming nakabalik sa school. Nang makita ni Chen Donggrui na ang tagal kong bumalik. At wala na ang jacket ko. Hindi niya napigilang sumandal sa akin at mang-asar. Umihi ka lang, nawala na pati jacket mo. Bata, nahulog ka ba talaga sa hukay? O iniwan mo ako para makipag-date? Ano bang pinagsasabi mo? Gumawa lang ako ng mabuti. Ipinahiram ko ang jacket ko sa isang kaklaseng may problema. Matalas talaga ang pang-amoy ng asong to. Tahimik akong umurong sa kabilang gilid. Lumayo kay Chen Donggrui. Pero nang maalala ko ang jacket, hindi ko napigilang kumunot ulit ang noo. Si Lisisi, parang suot niya ang jacket ko pagbalik. Kapag umakyat na siya sa stage, huhubarin niya naman siguro iyon, di ba? Hindi nagtagal nang tawagin ng host. Si Lisisi para umakyat sa stage. Sunod-sunod na ilaw ang tumutok sa kanya. Malakas na palakpakan ang umalingaw sa auditorium. Tumayo ang babaeng nakaupo sa pinakaharap na hilera. Lumingon at yumuko sa lahat ng nasa likuran. Saka hinubad ang jacket at umakyat sa lectern podium. Nakahinga ako ng maluwag. Si Chen Donggrui naman sa tabi nang makita ang pinakahihintay niyang si Senior. Hindi napigilang hawakan ng mahigpit ang braso ko. Matandang Wang. Tingnan mo. Tingnan mo. Si Senior nga. Isang summer lang tayong hindi nagkita. Lalo pang gumanda si Senior. Anong klaseng panaginip kaya ang kailangan kong gawin? Para magkaroon ako ng pagkakataong makasama si Senior kumain. Halatang hindi lang si Chen Donggrui ang excited sa mga tao. Sa harap pa nga, may ilang matatapang. Na direktang tumayo at naging ki-atmosphere group, mga taong nagpapasigla ng paligid. Excited na sumisigaw. Pag-akyat pa lang ni Lisisi sa stage. Hindi sinasadyang napatingin siya sa ibaba. At nakita niya ako na hinihila ni Chen Donggrui sa tabi. Nang maalala niya ang nangyari kanina sa harap ko, shooting silk scene, isang awkward o nakakahiyang sitwasyon. Hindi napigilan ni Lisisi na mamula ulit sandali. Pagkatapos, mabilis niyang inalis ang tingin. Tumikhim siya. Ang malambing at magandang boses niya ay umagos mula sa mikropono. Kagalang-galang na mga pinuno, mga guro. Minamahal na mga nakababatang kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hinawakan ni Chen Donggrui ang pulso ko. At mabilis na inalog ng ilang beses. Matandang Wang, nakita mo ba iyon? Si Senior, parang tumingin siya sa akin. Parang 2 beses pa. Talaga? Muli akong tumingin sa babae sa stage. Habang nagbabahagi siya ng karanasan. Parang nasa sarili niyang teritoryo. Sa harap ng halos 1,000 tao, kalmado siya. Laging may malambing at maningning na ngiti sa kanyang mga labi. Naglalabas siya ng kumpiyansa. Nakakasilaw at kahanga-hanga. Dugdug malinaw kong naramdaman. Nalumaktaw ng isang tibok ang puso ko. Nang makita ni Chen Donggrui na diretso akong nakatingin kay Lisisi. Hindi niya napigilang iwagayway ang kamay niya sa harap ko. Nabighani ka na ba sa ganda ni Senior? Ang paghanga sa kagandahan ay natural lang. Magandang balat, hahangaan ko rin. Pero ang